I would just like to say, isagit ra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Dungan ta, BBM! Mga kababayan, kumusta po kayong lahat? Sa mansulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga mga kababayan, umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. BBM, napahiya sa madlang people. Wala nang gana ang mga tao. Ito ay naganap sa Dumaguete City po, sa Negros Oriental. Ito nga po mga kababayan, batay sa survey ng Okta, mas maraming Pilipino ang Marcos kaysa Pro Duterte. Malakas nga daw ba si BBM sa lahat ng survey? Ano po ang masasabi nyo dito? At kayo na po ang humusga. Bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa ating news update sa mga nangyayari sa ating bansa. Ito po, panoorin na po natin. Na lamang ng mga Dabawenyo ang naging resulta ng Okta survey na nagsabing mas maraming may gusto sa pamamahala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ikumpara kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sa post ng DXDC Armen Davao patungkol sa nasabing survey result, marami ang nag-comment na posibleng binayaran lamang ang resulta ng survey. Comment pa ni Cecil na kung hindi naging tandem ni Marcos si Duterte, posibleng hindi rin ito nanalo pagka-presidente. Dagdag nito, posibleng dinaya lamang ang resulta para sabihing malakas ang Marcos administration sa darating na halalan. Iba pang comment ni Edeline, kung talagang malakas si PBBM, bakit hindi ito nanalo nung tumakbo pagka-vice presidente noong taong 2016? Hindi rin pinaligtas ng isang netizen ang pangakong napako ni PBBM gaya ng 20 pesos na presyo ng bigas. Ang ibang netizens naman ay nagpaabot ng suporta at pasalamat sa dating Pangulo sa magandang nagawa nito sa Pilipinas sa loob ng kanyang termino. So ayan po mga kababayan ha. Nag-survey po ang mga taga Davao kung ano talaga yung tunay na kung sino pa talaga ang pro Duterte at pro Marcos. So mag-online survey na lang ho tayo mga kababayan dahil nga ito kitang-kita naman natin yung mga resulta kung sino nga talaga ang mas nakakarami at sumusuporta kung pro Duterte o pro Marcos. So ito nga mga kababayan, panoorin po natin itong video na to sa Dumaguete. Kuha ho ito ng RTBM. Makikita niyo ho diyan kung paano ho si PBBM ay welcome ng mga taong bayan. Ayan po, panoorin po natin. O ayan ho, mga kaway-kaway ho sa diyan. Makikita nyo versus po dito kay Pangulong Duterte. Tignan niyo po, makikita niyo sa kanan. Ayan po, sa kanan. Ayan, sa kanan nyo. Diyan sa kanan ho sa kanan, na kung paano siya salubungin ng mga tao. Ayan pa ho, yung mga nagpapapicture pa ho yan kay Pangulong Duterte. Makikita nyo naman ho na ganyan siya ka-welcome at may mga nagpapapicture. Kumpara ho dito kay Pangulong Bongbong Marcos, makikita nyo naman ho, yan, kumakaway-kaway siya, kawawa naman, at parang ho hindi pinapansin. Nakakalungkot ho. At ano nga ba, wala na bangga ng mga tao dito? So ayan, makikita nyo ho, pumalakpak po yung mga tao, parang napipilitan ho. Makikita nyo ha. So ito na ho. Yan, ayun yung mga itsura ng mga tao. Ito yung governor nila. To acknowledge ang tuwang. Suking presidente. Suki daw nila ho. Not once, not twice. Suki. Laki ho ng tiyan, no? Sa Negros Oriental. Negros Oriental. Sa tanang kinahanglan sa katawhan sa province of Negros Oriental. None other than President Bongbong Marcos. Ato ang palakpakan. Palakpakan na ho natin, mga kababayan. Yan o. Nalipay ba mo na nianhi si Presidente? Abe, hindi ko naintindihan yan. Nakamot kung nalipay mo. Iisa nakamot. Iwagay-iwagay niyo daw po. Magwagay-iwagay naman po kayo mga kababayan. I-welcome nyo naman ho ang presidente natin. Kasi ho, nakakaawa naman ho. Dahil minsan ho, nakikita natin, kumakaway na lang ho dyan sa, ewan ko kung sino kinakaway niya dun.
sa dingding, sa taas, sa ere, sa hangin po. Di ba? Supportahan nga. Presidente pa rin ho natin yan, mga kababayan. So, ito nga, yun nga lang, mga kababayan, alam ko, wala na kayong gana sa kanya. Kailangan, syempre ho, presidente pa rin ho natin yan. Binoto tayo, nagpabudol ho tayo, di ba ho? Ayun ho talaga kinalabasan. So, ito nga, makikita nyo ho, yung kung kaano kasuporta, sino ang totoong sinusuportahan ng mga tao at kung sino talaga ang pro dito, pro Duterte o pro Marcos. So makikita ho natin dito sa video na nga to na alam nyo na kung sinong walang gana at sino ang talagang wini-welcome ng mga tao at doon sila masaya. Ito ho, parang ho napilitan itong mga to no? Makikita nyo lang, kakaway lang, napilitan pa, di ba ho? Sige ho, panoorin na natin kung ano sinasabi ni Governor. Iisa yung tiil, nalipay mo dyan mo! Sige na! It is a very visionary idea and something that we are all to be proud of. Ako, pag dungog na ako, murag na nimbarot akong balibo. Ako, kanye. Kunin mo usob sa tanan and finally say, kaning province of Negros. Makasulti ko, pohon-pohon, for the next 3 to 4 years, muasin suguta, gumikan sa pagtabang ni Presidente. That is something ako ikasalig kaninyong tanan. Atong palakpakan uso. Palakpak naman kayo dyan, mga kababayan. Ayan. Parang napipilitan lang sila eh. Palakpakan, malakasan nyo naman yung ganito. Ayan, dapat ganyan Sige I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para sa tanan. I would just like to say, isyagitra na to. Isyagitra na to. BBM! 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 Matay mo naman usob-usob. BBM! BBM! Takasan nyo naman, mga kababayan. Mga napilitan talaga. Wala akong gana. Walang energy. The entire people of Negros Oriental truly loves you. Truly loves you. Truly loves you pala yun. Truly loves you. Ito yung si Rolly. Si Mang Rolly. Let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, Press. Thank you kaninyo tanan and maayong hapon. Okay. Maraming salamat po, Governor Sagarbaria. Sa garbage daw, Ria? Sa Garberia. Akala ko sa garbage sa basura Sige po. Yan na si Presidente natin. Meron po tayong kadiwa sa labas. Kung saan nakakapagbigay po tayo ng mga iba't ibang produkto. Meron dyan pagkain, meron dyan yung ibang produkto galing po sa pamahalaan. Yung mga bigas, yung mga gulay, dito po galing. Kaya po, nagagawa po namin na mapagbili ng 29 pesos lang po ang bigas. Totoo ba yun, mga kababayan? Hingi. Totoo nga ba yun? Mag-comment nga kayo kung 29 pesos nga talaga dyan sa inyo. Magandang balita to Napababa niya ng 29 pesos. Oo. Magandang balita ho yan, mga kababayan. So pag nangyari ho yan sa buong sa buong bansa, talagang iboboto namin kayo. Di ba ho? 29 pesos lang daw po. Bumaba na pala, mga kababayan. Di ba? Bumaba na. So magsibilihan na ho tayo, mga kababayan. 29, abot kaya na. So, ang ganda ko talaga ng Alyansang Pagbabago. Ang bilis ho Ang bilis ho ng pagbabago natin. Binibigay ngayon. At lahat ng mga bilihin. Ay mas mura kaysa sa presyuhan pagka tayo'y lumabas dito. Kaya isa pa yun. Kailangan dyan lang tayo sa loob. Pag lumabas kayo, mataas na yung presyo. Isa pang bagay yun upang
yung mga ibang naghihirap Oh. para buuhin Oh. ang papakain nila para sa kanilang mga pamilya, Aha. ay kailangan ay mabigyan ng tulong ay hindi na sila masyadong mahirapan Aha. ay nakapagbili na po ng mga Ah. iba't ibang produkto na nakamura sila at kahit papano nabigyan natin ng tulong ng pamahalaan. Palapakan ho natin. Ang galing ho. Sa madaling iglap, bumaba na ho yung presyo ng bigas. 29 na po. Ayan ho, galing ho sa kanya. Galing ho sa kanya, mga kababayan. Ang galing ho, ang galing ho, ang galing ho. Magandang balita ho ito, mga kababayan. Ipagkalat po natin, mga kababayan. 29 pesos na lang daw po ang bigas. Okay? Tuloy po ito. Hindi lang po ito dito sa Dumaguete. Oh. Ginagawa po namin ito sa buong Pilipinas. Aha. Habang ginagawa po natin ito, Okay. hindi po kung saan lang ako pupunta. Patuloy po yung mga ginagawang job fair at saka yung DSWD assistance. Okay. At saka yung Kadiwa, ay habang ginagawa po natin ito dito sa Dumaguete, ay may ginagawa din po sa mga iba't ibang lugar. Parang ang gulo na ho lahat po, sige. Mabuhay po kayo, President Bongbong Marcos. Kung may pagpapatuloy nyo yan, hindi lang ho sa isang araw, dapat sa buong bansa. Di ba ho? So sana nga maging bumalik ho uli yung mga nabudol nyo noon at magtiwala sa inyo. Yan lang ho masasabi ko sa inyo. So naniniwala ho ba kayo na ang mas marami ang pro Marcos kaysa pro Duterte? So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan? Mag-comment lang ho kayo at like and share at syempre po mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.